Kasabay ng pormal na pag-usad ngayon para sa unang araw ng pagpaparehistro ng mga SIM cards, libu-libong mga nooy offline area sa ilalim ng broadband ng MASA o BBM at Wi-Fi for All programs ang binuhay na ng Administrasyong Marcos sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa 2022 accomplishment reports ng DICT, tinatayang nasa 4,757 ang mga live sites ang na-activate sa 17 rehiyon, 75 lalawigan at maging sa National Capital Region sa ilalim ng Digitalization Initiative ng gobyerno. Dumagdag ito sa may 600 syudad at munisipalidad na sumailalim na sa digitalization. Mukha naman maganda itong bagong nating connection, kaya dadagdagan pa natin. Secretary Ivan, congratulations. Mukha namang marami tayong nalagyan ng bagong connection para may internet na sila ngayon. Opo. Ang utos niyo po kasi is lagyan natin internet itong mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Lalo na yung malalayo, dahil yung malalayo yan ang mas may kailangan. At upang ma-promote ang mga nasabing investments, pinatupad ng DICT ang Digital Startup Development and Acceleration Program na pinangunahan ng Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area ICT Cluster for the year 2022 to 2025 at ang pinirmahang Memorandum of Understanding kasama ang Singapore's Ministry of Communications and Information. Dagdag nito, upang ma-promote ang bureaucratic efficiency, naglunsad ang DICT ng eGov Super App, ang kauna-unahang one-stop platform ng bansa para sa lokal at nasyonal na serbisyo ng gobyerno na siyang magpapabilis ng proseso at transaksyon at masiguro na magaan at madali para sa mga Pilipino. At upang matiyak ang kaukulang proteksyon, itinulak ng DICT ang pagpasa ng SIM Card Registration Act kung saan mamomonitor nito ang may 1,000 cybersecurity threats, magsagawa ng sesyon sa Data Privacy Acts at maglunsad ng cybersecurity awareness programs. Kasabay nito, iniulat din ng DICT sa kanilang year-end report ang mga plano at targets ng ahensya sa susunod na taon. Kabilang dito ang plano sa Digital Infrastructure Investment Promotion, pati na ang improvements sa bureaucratic efficiency. Itutulak din ng DICT ang development and implementation of interagency initiatives katulad ng National ID ng Philippine Statistics Authority o PSA, ILGU ng Department of Interior and Local Government, VaxCert ng Department of Health, e-commerce ng Department of Trade and Industry, at OFW app of the Department of Migrant Workers. Magkakaroon rin ng mahalagang papel ang DICT sa implementasyon ng SIM Card Registration Law bilang ahensya na siyang may mandato na kumolekta ng SIM card registries mula sa public telecommunications entities at siya ring magmimentena ng mga records. Bunsod ng layuning lubusang maprotektahan ng bansa mula sa online threats, magde-develop ang DICT ng National Cybersecurity Plan for 2023. Jinky Baticados, IBC News.